Please, Revelation chapter 3, verse 16. This is message number 2, part 2, sa atong what is our goal in 2024. No? Dili gusto ang Diyos nga wala tay goal to improve sa atong espirituhanon nga kinabuhi. So, Revelation chapter 3, verse 16, after reading this verse, turn your Bible once again in Proverbs 29 verse 18. Now, atong dunganan sa pagbasa. Okay? Are you ready? Revelation 3:16. Ready? Go. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Once again, turn your Bible. Proverbs 29 verse 18. Proverbs 29 verse 18. Are you ready? Ready, read. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much to God sa imong pagda sa mga tao ganina sa first service. Salamat Lord, sad Lord, karon sa second service. Kadto na mga tao nga imong gidala din ni Ginoo. Salamat sa ilang pag-anhi Ginoo bisan ulan. Lord, I pray that you will bless their lives, O God, and bless this message, Ginoo. Kung nagpray, Lord, nga amo kini ang Holy Spirit mag-work rini. O bisan pa kung doon na gani kami mga bisita, mga tao nga naakaroon, bisan pa sa live streaming nga wa maluwas, I pray and I ask the Holy Spirit to convict their hearts nga ilang madawat ang kinabuhing dayon, nga di sila mobiya ning balay tigubanan nga wa nila madawat si Jesus Christ nga ilang maluluwas. Lord, help me. Lord, Father, you know, my capacity, wala gi ko'y mahimo kung wala ka. Tanan akong gisalig, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. What is our goal in 2024? Now, dili gusto ang Diyos nga wala tay goal. Dili gusto ang Ginoo nga dili ta serious sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Mura tag tubig nga lukewarm, dili bugnaw, dili sad init. Sahay murag okay ra nato, well, musimba ko karon o sunod din na sa kumsimba, or you're doing nothing for God. The Bible says, so that because thou art lukewarm, neither cold nor hot, dili ka dasig, di pug ka luya. Ingon ni Jesus Christ, neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Now, dili gusto ang Diyos nga ingon anak ka nga klase nga Kristohanon. Gusto ang Ginoo nga sa atong kinabuhing Kristohanon, we need to go forward and we need to be hot serving the Lord. Amen? Bisag ulan na ata sa simbahan. Salamat ninyo, bisag ulan na mo sa church. Nagpailang nga manasigon mo nga nagsimba diya sa Ginoo. Now in Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. But they that keep it the law, happy is he. Now, kung wala kay pananawon sa unahan, wala kay burden, wala kay gugma sa mga kalag nga maluwas, ang imong mga parente, dili gini mo madala diya sa Ginoo. You need to be hot and serving the Lord sa imong pagsimba, sa imong pagkakristohanon. Christian, do you have burden for your lost loved ones nga ang imong mga minahal sa kinabuhi masave? Now, atong gi-review ni, atong last Sunday pa yun, nga dinhi ko atong Sunday afternoon, no, muto atong part 1, unang punto is to serve God. Dapat kita mga Kristohanon, doon na tayo desire nga 2024, atong pangusgan ang pag-alagad nato sa Ginoo. Now, why we need to serve God? Because He's so good to us. God is good to us. He died on the cross to save us. Can you imagine? Makasasala ta, dili ta ngay luwason. But God the Father, He gave His Son, the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ, He suffered so much for our salvation. O kanaigo na kana nga ang kita nga mga Kristohanon, mga lagad ta sa Ginoo. Amen? But you are saved, yes. But how about your loved ones? Daghan siguro sa imong mga parinting nga wa pa maluwas. You need to be sincere ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo para ato silang madala diya sa tiilan sa Ginoo. We need to have dream to serve God more in 2024.
Ang pag-alagad sa Dios usa ka dakong pribilehiyo sa matag usa kanato. When you are going to serve God with all your might, with all your heart. Now, importante kayo kung mga alagad to sa Ginoo, ayuhon nato ang itong pag-alagad sa Ginoo. I-suit nato sa tibuok natong kusog, sa tibuok natong kasing-kasing. Kung mga alagad ka sa Diyos, maybe you are a song leader, salamat ko, no, sa atong song leader. Dapat practice, amen? Makes it perfect. If you are nag-appeal ka sa choir, be serious sa imong pagka-choir member. Dili ka usay mo appeal, usay na po dili. No? Be serious. Nga naman mo na gusto sa Ginoo. Amen? Now, if you don't have a goal to serve God, wa ka ga-desire ba? Ka-okay na ni. Wa ka ga-desire mga lagad sa Ginoo. You are a fool. Ato ning mabasa in Luke 12:13-21, a fool does not recognize the importance of spiritual things. Wala siya magunahuna unsa ka importante ang mga espirituhanong mga butang. Ang mga espirituhanong butang labaw nagbili sa mga material nga mga butang. Now, if you're working hard for your, para sa imong panginabuhi, there's nothing wrong with that. Apan naigsoon ko sa Ginoo, og wa kay tagad sa mga espirituhanong mga butang, you are a fool. That's what the Bible says. A fool does not recognize that serving God produces good life. Ang buang nga tao, gawna-una siya ang pag-alagad sa Ginoo, dili mo resulta og mga maayong butang. Ingon siya, oh no, kaluoy ang mga tawhana nga nag-faithful sa Ginoo. You are wrong because the Bible says in Mark 8:35, for whosoever will save his life shall lose it. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospels, the same shall save it. Kung dili ka mga lagad sa Ginoo, kay hunahuna nimo nga dili maayo ang mga lagad sa Ginoo. No, dili ka mo asinso kung mga lagad ka sa Ginoo. Wala kay nindot nga kinabuhi kung mga lagad ka sa Ginoo. You are wrong. Because the Bible says, for whosoever will save his life shall lose it. Maybe you are saving your life, you want to invest it diya sa gawa sa kabubuton sa Ginoo. Kay gusto kag nindot ka kinabuhi, nasayop ka niya na. But whosoever shall lose his life for my sake and the gospels, the same shall save it. Pero wa kay pagdagan ka, bahala nag dili nindot ang akong kinabuhi, basta mga lagad ko sa Ginoo. Gusto ko, pilion ako ang akong trabaho nga dinay simbahan aron makapangalagad ko sa Ginoo. God will bless your life. Tagaan ka sa Ginoo og nindot nga kinabuhi. Young people, if you want to have a blessed life, give your life to the Lord. Serve God. I don't know unsa nga ang klase nga kinabuhi nga akong gikinabuhi karon. Kung wa na ko gihatag akong kaugalingon diya sa Ginoo. Now, a fool does not recognize that serving God is not in vain. Ang buang nga tao gawna siya nga sayang, no, dili murag sayang ang kinabuhi ng mga lagad sa Ginoo. No, serving God is not in vain. Now, kung dili pa kaluwas, you cannot serve God. Wa pa ka nga siguro nga imong kalag padung sa langit, you cannot serve God. Only saved person has opportunity to serve God. Kung wala pa ka makasiguro sa imong kaluwasan, now, be saved today. Don't leave this place. Ayaw biya ning balay tigumanan nga dili nimo madawat ang kaluwasan sa imong kalag. Maybe mo tanang ka, Pastor, how to be saved? Repent and believe the gospel. Pangayog pasaylo sa imong mga sala og tuhui ang maayong balita nga si Jesus muluwas. That short meaning of the gospel, Jesus saved. In Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Kita tanan makasasala. And the Bible says in Romans 6:23, for the wages of sin is death. Death means hell, lake of fire. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tungod sa atong sala, silutan ta sa kamatayon. Ang atong kalag itambog sa linaw nga kalayo. But the Bible says in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Bisan makasasala ta, ang Diyos na higugma nato. Iyang gihatang iyang bugtong anak
si Jesus Christ namatay dito sa cross, iyang gibayra na atong tanang mga sala. Usa diyang ato siyang saligan, ato siyang dawaton nga atong maluluwas, tagaan ka sa Dios so kagahom nga mahimong anak sa Dios. Why makaadto sa langit? Nga dili anak sa Dios. If you are not saved today, be saved today. Believe on the Lord Jesus Christ and accept Him as your Lord and Savior. Jesus Christ is the only Savior that we have. Your religion cannot save you. Your good works cannot save you. Even Baptists cannot save us, but only the Lord Jesus Christ. This number 2. Una, dapat ang atong goal, mga lagat sa Ginoo. Maybe you are serving the Lord. Ang gusto sa Ginoo nga imo pakusgan pa nimo ang pag-alagad sa Ginoo. Now, number 2, to work for God. You need to work for God. Dapat magtrabaho ta. If you're a businessman, dapat imong ihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi. Lord, I want you to work in my business. I'm going to do business for you. And then mahison ko sa Ginoo, dili lang kay ang imong ihatag tithes. That's more than tithes if you want that God is going to work for you and God is going to bless you. And you will see the power of God sa imong kinabuhi. Now, gusto sa Ginoo nga ang mga Kristohanon, kugihanta magtrabaho. Dili gusto ang Ginoo nga tapulan ta. Amen? Dunay taga-buhol nga nangitag trabaho. Ingon si Jima, sige lang kag-joke sa taga-buhol. Ako taga-buhol ko, ako magpapa. Ingon ang uban nga, tiyo man siguro ng taga-buhol, hilig tanan, hilig sabaw. Kay, kung dili ka taga-buhol ka niya, dili ka hilig sabaw, dili ka tunay nga taga-buhol. Amen? Murag di mo mamutuo, no? Dahil taga-buhol nga, ingnan siya, idara na siya, yang edad god, 40 na. Nagya po siya nagpuyo sa iyang papagmama ba? Ingon niyang papa, dong, tiguang nako, dapat mangita na kagtrabaho. Kuha na ka, muadto ka sa Cebu. Pangitag trabaho dito, nya ka ng buhol Cebu at bang raman na. Saki na to sa kayan, bugsay ka dito. Isa pa, unsa man ako pagpangitag trabaho? Siya, adto ka sa, pag-abot nimo sa Cebu, kung dahil magtapok na tao, kana trabaho na. O silang gihimo, buhata na. Kay swelduhan ka na. Trabaho na. Amo na yung ginumduman. Bugsay siya. Pag-abot niya dito sa Per-Uno, iyang gihikot yan sa kayan. Saka siya. Naamay nagsumbagay. Nagsumbagay ba? Nagtipok ang mga tao. Tanaw po siya. Siya mo na siguro ng trabaho. Uy, giapil mo siya sumbag. Sumbag po siya. Sumbagon pa si kadua, ubag ang yang naong, dua kabok. Ingon siya, time out. Hapdi ako, hapdi. Basta uli isa sa Cebu, isa tay, di lali magtrabaho tay. Hubag na kaya ako naong, hapdi pa kaya ni. Pero maigsoon ko sa Ginoo, if you want to be blessed by God, work hard and be honest. Young people, nagpakaulaw lang ka sa Ginoo, kung Kristohanon ka, unya tapulan ka. Nya panday ka. Pag wala ang tag-iya, di na ka mo trabaho, magtago-tago ka. Imong napinisingan, ana rakadako, o sa kaadlaw, ulaw ka na, oy. Usan pagkaluwas sa imong amo nga unbeliever? You need to work hard and be honest. In 2024, in a Lord, gusto ko nga, karon mo trabaho na ko para nimo. Para imong ngalan mahimaya. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, for even when we were with you, this we commanded you that if any would not work, neither should he eat. Pag di ka mo trabaho, ayaw kaon. Namin yung mga anak, di ka balo manghugas plato? Apakanon lagi apos pastor, oy, kay mapas mo niya. But train them to work. No work, no eat. Tabi ang Bible. You are sinning against God if you don't know how to work. Ang uban, trabaho, mahilantan. Kayanan ka. Tungod sa katapulan, ang una-huna, hilantan basta magtrabaho. God commanded us to work. Young people, God commanded you to work hard. Be a blessing to your family. Nya imong ginikanan, wala pa maluwas, ikaw rin luwas. Nya, diri kag ani simbahan, pasalamat ko nga naa ka simbahan. Pero pag abot sa inyong balay, piting tapulanan nimo, mukaon ra ka.
Di pagi ka manghugas sa plato, di ginamaluwas na imong mga ginikanan. Dapat mahimo kang blessing. Amen? If you are a Christian, trabaho para sa Ginoo. Pastor, gamay ra makog sweldo, sige lang, kay ang Ginoo may imong gitrabahuan. God will bless you. Kaulawan na sa imong panimalay, kaulawan sa church. If you are a member of this church, onya, tapulan ka. Kanaraban tapulan, dakog kaon. Ingon ang insik, kamo Pilipino, kung kaon, ngita, kutsara, dako. Sir, walay dako ani, sir. Kay gamay ba, kutsarita yaha. Wala na ilain dakong kutsara, sir. Pero trabaho, tagaan pala, dako, ngita, gamay pala. Mga igsoon ko, so if you are a businessman, study your business. O sa imong profession, study and work hard and be honest, and God is going to bless you. Do not expect God's blessing if you are lazy. Study. A proven to God. Dapat kita mga Kristohanon, dili tatapulan, no? Now, kaulawan na sa Ginoo kung tapulan ka. If you are a Christian, don't marry a young woman or a young man who are lazy. Mahimo kang makaluluoy. Kung gusto ka makaluluoy ka, pag minyog ka ng tapulan. Guwapa tuod. Ang ato ramang tanawon sa mga young people, guwapo. Ang kanang kuko nga sinaw kayo, basig tapulan na. Paghawid sa plato, unsao na lang. No, Christian, you need to work hard. Now, in Proverbs 19 verse 15, slothfulness casteth into a deep sleep. Anang tapulan, grabe na matug. Dugay mo mata, magbilar-bilar lang, way gitrabaho. May trabaho, bilar-bilar, kaya nagtuon, nagampo, unsa diya. You're doing nothing. Unya, nabilar ka. That's laziness. Ngayon ikatug ni mo, wana, di na mo mata. Dugay kay mo mata. An idle soul shall suffer hunger. Ang taong tapulan, grabe kon matulog, dugay kayo mo mata. Ang taong tapulan mag-antos sa kagutom. Maybe karon mayon baka, Pastor, wa man ko'y trabaho, pero daghan malagi kog makaon. Kay naa pa ang imong ginikanan. But time will come, you'll live alone and you will remember this message. If you don't want to suffer hunger, train yourself to work. In Proverbs chapter 21 verse 5 and 6, the thought of diligent tend only to plenteousness. But for everyone that is hasty only to want, ang unahuna sa taong kugihan, unsaon siya nga moasinso siya. Mo trabaho siya ayo. Kaning trabaho, kaning pagkatapulan, duha ni kaklase. Na mga tao kugihan sa physical, pero tapulan magkwenta. Mo nawa gyapoy ginansya. Dapat kugihan ka magkwenta, kugihan ka mo trabaho. Doon na akong ipang-interview na nalubong sila sa utang, kugihantod sila mo trabaho physically, but they don't want to think, they don't want to plan. Dapat kita, mga Kristohanon, kugita ta magtuon. Amen? And then i-apply na to atong gitunan. Kung wata ka ginansa, okay lang, natural na. Sometimes, ma-fail ta, but you need to recover. You need to assess. You need to think it over. What's my wrong? Sa may akong mistake. Aron na imong ma-straight ang imong trabaho. Aron makaginansya ka. Kaya ang taong kanang gusto dahil magdali pagkadato, muabot niya ang kawaladon. The Bible says in verse 5, that thought of diligent tend only to plenteousness, but of everyone that is hasty. Kanang magdali ba? Magdali. Only to want. The getting of treasure is by lying tongue is a vanity, to and fro of them that seek death. Now, kung mamakak ka, aron makakwarta ka, imong gipangita ang kamatayon. Ang kugihan nga tao padulong sa abundansya. Kung padahay ka, dagang muhar nimo kung kugihan ka. Ang kugihan, quality magtrabaho, unya dali makatrabaho, dakog agi. Amen?
Ang tapulan, dugay, mahuman sa trabaho. Dili kalidad ng trabaho, hiwi. Ang taong tapulan gusto magdali og kadato, apan mo samot siya, kalisod, Kristohanon. Dapat di ta magdali. Dapat magulat ta sa kabubuton sa Ginoo. Maunang manugal ta. Manugal ang tao. Kay magdali, di na kabubuton sa Ginoo, madato ka sa panugal. Kaunoy mawad-an niya na. Mga Kristohanon, ayaw na mo panugal. Kay luwas na ka. Para mahimo kang blessing sa uban, ang imong testimonyo. Amen? Istuhanon ka, manghantak ra kagyapon. Istuhanon ka, magbuhi ra gyapon kag manok para isabong nimo. Ihawa na imong manok kay lami kay nagtinula. Amen? Tayong tagay ko sa kahiwa. Kay kanang tinula nga sunoy, basta nindutag sa bawana. Imo nang isabong, mapildi ka, ama katula, lahing tao. Doon ay sugarol. 2 ka tuig niyang ana-ana sa manok. Anto di dako na insya, dili pagini ako isabong kay murag di pagini kulang pa sikad ba kulag sikad. Nisulti ang manok, isabong ko. Tanaw niya kabalo man. Pirtin lipaya kabalo gumusulti ang manok. Wa kita mo manok nga musulti. Wala. Katuray ang manok. Isabong ko. Pirtin niya lipaya. Ingon ang manok. Tadatan ang kwarta nimo para madato ka. Baligyain mong kalubian. Baligyan niya. Uman, gidana niya. Pagka Domingo, ato na sabungan. Kanang paris-paris na. Wa manok ko kasulod pagsabungan. Paris-paris na. Pero kita ko sa TV. Paguman, pusta na. Pangutanan niyang manok, siguro kita daog. Ingon ng manok, wa pa'y siguro. 50-50 lang sugal. Kuya Juan Siap, dito na. Kita ora nagmanok, kanang bulang yang manok. Pagtao og bulang, ingon ng manok, naaday ko'y bulang. Isa, piting lipaya ang manok siya. Shoot sugal. Basta, masyado siya. Shoot ang sugal. Pagtanaw siyang manok, kita ura na bulang ang iyang kontra. Basta yung manok, surrender ka, surrender. Perte pagdagan ang manok, lupan. Bankrupt siya, bankrupt. Kaya nagtuo man ang manok, ang iyang kontra, way bulang. Na, tiyaw mo ka na. Mga Kristohanon, di na manugal, kaya di na kabubuton si Ginoo. Bunalan ta si Ginoo niya na wako kitag sugarol nga nadato tungod sa pagpanugal. Istorya ra na nila. Pero sa pagkatinuod ang nadato, kisa di nadato pastor. Kisa di nadato sa mga sugarol. Kung why sugarol nadato, ang tagiya sugalan. Ang tagiya sugalan mo'y nadato. Pero ang mga sugarol wa madato. Wa kita magkwenta na. Busa undang na kay aron di mapandol ang imong silingan, imong panimalay aron mahimo kang blessing. Amen? Ang pagkatapulan, mukuyog ng pagkakawatan, laziness and dishonesty sometimes will go together. If you are a saved person, work hard and be honest. God desires for us is to bless us materially. But God cannot bless us if we are lazy. Ayaw gid mo expectar nga i-bless mo sa Ginoo kung tapulan ka. If you're doing business, study hard, matag sayo, tarungang imong trabaho, have a quality product, and God, He will bless you. Now, if you are a businessman, work with God. Do business for God. Be honest. Tell the truth. Ayaw panlimbong. And give above your tithes. And God is going to work for you. Kung gusto ka, kita mga negosyante, if gusto ta, i-bless na sa Ginoo, dili lang tithes ang atong gihatag. Na Lord, I want you to work with me in my business. I want to give above tithes. Maybe you are giving 20% of your income. 10% tithes and 10% for mission offering. Para i-support nato sa mga missionary. God is going to bless you because that's the promise of God. In Proverbs 21 verse 25, the desire of the slothful killeth him, for his hand refused to labor. Ang taong tapulan mo patay sa iyang kagalingon.
Mupatay sa imong mga pangandoy sa kinabuhi. Maybe daghang kag pangandoy sa imong kinabuhi. Maybe guna kay mga pangandoy nga nindot kayo pero mapatay na siya imong patyon tungod sa imong pagkatapulan. You are killing your good testimony if you are lazy. You are killing your good future if you are lazy. In Proverbs 10:4, he becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of diligent make it rich. Wala ko nakita sa Biblia nga ang Diyos gusto siya nga mga anak niya may mong pobre, no? There are plenty of verses of the Bible that taught us that if we are going to follow the Lord and obey God, He will make us rich. Kung dili ka tapulan, padatuon ka sa Ginoo. Ang taong tapulan, mahimo siyang kabos. Apan ang kugihan, mahimo siyang adunahan. We can judge a person what happened to them in the future by looking at him or her if he or she is lazy or not. I can judge a person when you're bata pa siya o kanang ulitaw pa siya o dalaga pa siya o kung sa iyang kaugmaon, kung tapulan siya, that person, dili gyud maayo ang resulta sa iyang kinabuhi. Now, maybe you are lazy in praying and reading your Bible. God does not want you to be lazy in prayer and in Bible reading. Ask God to help you and train yourself to work, not to be lazy. Don't be lazy in praying the salvation of your loved ones. Maybe nag-pray ka, dugay na nga pa ng pastor, wag yapon maluwas ang akong mga loved ones. Continue to pray. Don't be lazy praying your unsaved loved ones. Maybe wala pa ka makasiguro sa imong kaluwasan, dawata si Kristo karon nga imong maluluwas. Dili baptist ang makaluwas nimo, kundi si Kristo ra ang makaluwas nimo. Ayaw siyang isalikway karon dawata siya during sa invitation. Maybe God is speaking to your heart. Please talk to God. Come forward to the altar. God is speaking to your heart. Now, Christian, don't be lazy in spiritual things. Follow the Lord, obey God, and God, He will bless us. Manindog tapalihog and bow your head and close your eyes. Mag-ampo ko, our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Salamat, Ginoo, sa mga Kristohanon nga naa karon. Lord, salamat, Ginoo, ang imong pulong ako na nawali. Lord, I pray that you will touch every heart. Lord, kung doon na may wa pa masay, ako nagpray, Ginoo, nga sila, Lord, baka ang balang Espiritu Santo mag-convex sa ilang kasing-kasing at di sila mubiya ning balay tigumanan na dili nila madawat si Jesus Christ. Lord, bisa pa mga Kristohanon that they will realize, O God, that listening is, Lord, in spiritual things, listening sa pagtrabaho, dili nimo kabubuton, Ginoo. Lord, help your people, O God, na ilaning masabtan and Lord, convict their hearts, O God, that sila mo surrender, mga lagad, diya kanimo. Tanan akong ipangayo in Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around while the piano will play very softly. Kung kuhaon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi, muadto ka sa langit, mimingo ka, Pastor, I don't know. Kung kuhaon ko sa Ginoo, wa ko kasiguro padulong ang akong kalag. Wa ka kasiguro dawata si Jesus Christ nga imong maluluwas karon. Pasudla sa imong kinabuhi. Only the Lord Jesus Christ can save you. He has the power to save you. Ang imong buhaton, pangayo kag pasaylo sa imong mga sala, o nya imong dawaton si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Maybe ka, Pastor, I want to be saved. Akong dawaton si Jesus Christ karon nga akong maluluwas. Ayaw kauwaw, ipataas ng imong tunga kamot, mailan nga imong siya dawaton. Dili baptist ang imong dawaton. It is the Lord Jesus Christ. Mayroon ka, Pastor, I want to be saved. Raise your right hand. Ayaw kauwaw. Ayaw isalikwad si Jesus Christ. Amen. Siwanan. Usa ka kamot. Ano na ba ikadua? Ano na ba ikadua? Ano na ba ikadua? Ayaw ka, yes. Yes, doon na ikatulo. Ano na ba ikaupat? Ano na ba ikaupat? Now, kato nagpataas mo ka, ibutang na inyong kamot, tumanyo pataas. Sunod din nga pag-ampo, nga akong paghahimuon karon. Kung gusto ni mo dawaton si Kristo, na imong maluluwas.
Maybe wala ka nagpataas sa imong kamot, but if you want to be saved, sunodin niyo yung pagampo silently while you're standing. Sunodin niyo nga pagampo kung gusto niyo dawaton si Kristo. Sunodin niyo nga pagampo, Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong papakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa ako mga sala. Ako kang dawaton karon. Ako kang tuhuan karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Salamat niya tong mga kamot nga nagpataas, nga nagdawat sa Ginoo. My prayer na ikaw mag-grow spiritually. O para sa mga Kristohanon, maybe God speaking to your heart. God wants you to serve Him this 2024. Gusto sa Ginoo, kadili ka kinapulan sa pagbasa sa Bible, sa pag-ampo. Maybe nag-pray ka sa imong mga loved ones nga masave. Maybe doon na kay kitingwa nga mga butang, i-bless ka sa Ginoo. Maybe today is your hard times. But Christian, don't give up. Our God is a great God. Makaduol ka sa Ginoo. Maybe doon na karon mingon, Pastor, I want to give my life to the Lord. Gusto kong walagad sa Ginoo. Yes, that's a good decision sa imong kinabuhi. God will bless your life. Will you come, kneel down to the altar and pray, Lord, here's my life, use me. Lord, gusto na ako Ginoo nga tagay kong kaalam how to train my children to work so that you will bless them. Please come forward and kneel down to the altar and pray. Maybe gusto nimo nga magamit ka sa Ginoo this 2024. Lord, please help me. Tabangay ko Ginoo. Will you come, kneel down to the altar and pray? Please come and pray, kneel down to the altar and talk to God. Maybe God is speaking to your heart why you will not come. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Thank you, Lord, sa mga tao, they came forward, they prayed. Lord, bless their lives, O God. I don't know, Lord, what is in their hearts. Maybe, Lord, they're asking something. Maybe, God, are giving themselves to you, Lord. Maybe, Lord, they are praying. Kaya ikaw mag-bless sa ilang kinabuhi. Lord, tabangi sila. Lord, panalangini sila. Lord, tagay sila Ginoo o kalipay sila kasing-kasing. Lord, ako nag-pray nga ikaw magatagbo kung usay ilang gipangayo niya kanimo. Itanan akong gipangayo o gipasalamatan o gibalik dungog pasalamat ni Jesus Christ. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you.